اللهم إننا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى عمل به ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم آمين اللهم ثبت ضعفاء المسلمين في كل مكان اللهم آمين اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا واغفر لنا وزدنا العلم لك الحمد كله ولك الشكر كله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hindi ko alam bakit hanggang ngayon hindi nagbabago ang boses ko. Last week, ganun pa rin na mamaos hanggang ngayon. Ano ba ang pangtanggal ng namamaos, kapatid na Khalid? Luya at saka salabat. Si Papa alam mo kung sino sabihin eh. Oh. Parehas din yun. Diba? So, kulang sa tulog. Masya Allah. Stress, kasama na rin yun. Masya Allah. Alhamdulillah. Tinitimpla naman ako ni Mrs. ng luya, may salabat, may honey. Pero ganun pa rin talaga siguro. Inshallah, sana mawala rin to. Payong pagkakapatiran. Mga kapatid, nung isang linggo, ang ating naging talakayan ay tungkol sa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa payo na pagpapayuhan para sa Allah, sa kanyang kitab, sa kanyang sugo, at sa mga ating mga leader, at panglima ay ang pagkakapatiran o ang sambayanan. Ngayong araw, ayan niyo ako na ibahagi sa inyo ang 5 piling payo na mula sa kaibuturan ng aking puso. Dahil ang ating relihiyong Islam ay relihiyon ng pagpapaalala at payo sa ating lahat. Una, sasabihin ko to sa aking sarili. Mahirap yung nagpapayo tayo, pero kinakalimutan mo ang sarili mo. Di ba, Muhammad? Unahin mo ang sarili mo. Ngayon, dahil sa mga pangyayari na tuluyan, araw-araw nakikita natin, hindi mapigilan na nakikita na nangyayari, kailangan lang dapat magpapaalaala at payuhan natin ang bawat isa sa atin sa mga nangyayaring ito. Unang payo ay ang sinasabing ang dua. Dua o mga panalangin. Alamin niyo mga kapatid na ang dua o ang mga panalangin na ito ay isa ito sa mga sagrado, pinakamalugod at mahal ng Allah sa lahat ng ating mga pagsagawa ng pagsamba sa Kanya. Minsan nababaliwala natin ang dua. Minsan nagdudua lang tayo, humihiling lang tayo kung tayo ay may kailangan. Pero hindi yun ang dapat. Dahil ang dua, huwal mukhul ibada. Ang dua, ito ay ang ulo o utak ng mga pagsamba sa Allah. Napakamarangal, malugod sa Kanya, at mahal na mahal niya ang mga taong laging nananalangin sa Kanya. Sabi ng Allah sa Quran, Udu'uni astajib lakum. Humiling kayo sa akin at ito ay aking bibigyan ng tugon.
Pakikinggan ko ang inyong mga hiling at sasagutin ko ito. Ngayon, ang ating mga dua, ito ay nangangahulugan na tayong mga Muslim ay marapat at dapat lang humiling saan? Kay Allah. Sa tao, pwede? Ha? Hindi, sa tao. Sa tao, pwede? Sino nagsabi pwede? Pwede. Oh, sino pwede? O bakit hindi kayo nagsataas ng kamay? Oy. Ha? Pwede sa tao? Hindi pwede sa tao? Mauna sa Allah bago sa tao. Sabi ng Allah, Udu'uni astajib lakum. Kayo na mga sambayan ng mga Muslim o mga aming kababayan na mga hindi pa Muslim. Itong aya na ito ay nagpapabatid, nagbibigay pangkahulugan na tayo ay inaatasan na kung may mga pangangailangan, kung may mga hiling, may mga problema, ano ang ating pwedeng isangguni, dumiretso ka sa Allah. Hindi pwede na tayo ay sumangguni at dumiretso sa tao na hindi ka dumiretso sa Allah. Ngayon, pwedeng humiling sa tao, pero mauuna si Allah bago ang tao. Sasabihin mo, Ya Allah, ang iling ko ay diretso sa iyo, ngunit sana sa taong ito, siya ang maging instrumento at gabay para makuha ko ang hiling nyo na maaaring bigyan nyo siya ng tawfiq para makamit ko ang aking hiling. Yun pwede. Pero ang bawal at hindi pwede ay dumiretso ka sa tao, lalong-lalo na paniwalaan mo sa puso mo at isipan mo na tanging siya, ang taong ito ang makakapagbigay ng solusyon. Ang taong ito ang tanging makakasagot sa aking mga hiling at siya ang makakaresolba ng aking mga pinagdadaanan. Pag yun ay pinaniwalaan mo at yun ang pinapaniwalaan mo, ikaw ay delikado na pwede ka, ikaw ay nagtatambal na gumagawa ng shirk, pagtatambal sa Allah. Dahil hindi ka dumidiretso sa Allah at pinapaniwalaan mo na may iba pang tao o iba pang nilalang na makakabigay solusyon sa mga hiling mo. Kaya tayong mga Muslim, bawal na paniwalaan at humiling at magsumamo sa mga iba't ibang nilalang. Tulad ng hayop, maging ito ay bagay, maging ito ay namatay na, lalo na ang patay na. Bawal at kufr, pagiging kufr, labas sa Islam na humiling tayo sa mga ahlul qubur, sa mga tao na nandoon sa libingan na nagsusumamo ka, umihiling ka sa kanya. Lalo na yung mga tao na sumasabi, Ya Fatima, Ya Ali. Tinatawag nila si Ali, patay na si Ali. Si Fatima, patay na si Fatima. Kung patay na nga si Hussein, patay na si Hussein. Kung patay na nga si Propeta Muhammad na bawal humiling ka, Ya Muhammad, istajib, uridu kada wa kada abadan. Hindi pwede. Kung hindi pwede kay Propeta Muhammad, paano pa kayo sa mga ibang mga tao? Pagiging kufr at labas sa Islam. Ang dua, mga kapatid, walang nawawala sa tao. Lalong nadadagdagan ng iyong pananampalataya at ang mga dua mo na ito ay maaari na ito ay ibigay sa iyo ng Allah sa tamang panahon, sa tamang oras at hindi sa oras na yun. At kung hindi mo makamit sa tamang panahon at oras, maari sa araw ng paghukom. So walang kawalan sa ating mga dua. Bakit tayo nagdadamot sa ating sarili na tayo ay hindi magdua? Bakit? Kasi Ustad,
Ang dami ko ng dua. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot ni Allah. Wala pa akong natatamo sa aking mga dua. Humiling ako na, Ya Allah, sana siya ang mapangasawa ko. Bakit ibang asawa ko ngayon? Oh, Khalid, umihiling ako na sana makatrabaho ako doon sa Canada. Bakit napadpad ako dito sa Saudi Arabia? Umiling ako na madagdagan ng sweldo. Hindi ako nadagdagan ng sweldo. Tinanggal ako sa sweldo. Tinanggal ako sa trabaho. Matagal na akong nagdudua sa aking problema na ako pa mismo yung tao na nawala ng karapatan, tinanggalan ng karapatan. Samantala ang sabi sa hadith ni Propeta, da'watul madhlum mustajab. Ang hiling ng taong naaapi ay tinatanggap diretso ng Allah. Naaapi ako. Pero hanggang ngayon, mafi sawi dua, mafi baraka. Li kida. Anong dahilan mga kapatid? Anong dahilan? Masya Allah, maaari ang kinakain niya ay haram dahil siya ay makasalanan? Kasuotan niya ay haram? Nasa tamang panahon? Lahat o tinamad na? Lahat ng mga yan ay may kahulugan na magpipinsan-pinsan lang sila at isa lang ang dahilan. Batid niyo ba na si Ibrahim Adham, isa na scholar sa kanyang kapanahunan, isang ulama, na minsan siya ay naglalakad sa Basra. Alam niyo ang Basra? Sa Iraq. Sa Basra, isang maraming mga scholar, propeta, marami nandyan nang galing. Isa na dyan si Propeta Ibrahim, alayhi salatu wasalam. Yun pala eh. Ngayon, dito sa Basra, si Ibrahim Adham, minsan naglakad siya. Tinanong siya, Ya Ibrahimu, ma lana nad'u wa lam yastajibu Allahu du'a'ana. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ud'uni astajib lakum. Faqala Ibrahimu, li'anna matat qulubukum wa sababu dhalik bihadhi ashratu khisalin aw ashratu asya. O Ibrahim, bakit tayo ay nananalangin sa Allah ngunit parang hindi natin natatamo ang ating mga panalangin? Samantala sinabi niya sa Quran, humiling kayo sa akin at ito ay aking ibibigay sa inyo. Sabi ni Ibrahim, dahil ang inyong mga puso ay patay na sa mga 10 mga kadahilanan. Mga kapatid, ang puso namamatay. Nagkakasakit ang puso, humihina ang puso. Pag namatay na ang puso, pwede pa yan buhayin. Hindi katulad ng tao, pag namatay, hindi na pwedeng buhayin. Pero ang puso, pag namatay na, pwedeng buhayin. Pwede ba yan buhayin ng puso? Patay na, hindi na tumitibok. Anong transplant? Ano ka, doktor? Wallahi, may mga nakilala kong tin-transplant, hindi rin na success. Dahil hindi ipinahintulot ng Allah. Dahil may 10 mga kadahilanan. Una sa mga kadahilanan na patay na ang ating mga puso ay araftumullah walam tu'du haqqa. Batid nyo ang Allah. Alam nyo na siya ang tagapaglikha. Alam nyo na siya lang ang dapat sambahin. Alam nyo at batid nyo na siya lang ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating mga mabubuting gawain. Ngunit hindi nyo ibinibigay ang karapatan ng inyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang kadahilanan, taqra'una al-Quran walam ta'malu bihi.
Ang Quran ay binabasa ninyo, naririnig ninyo, sinasabi sa inyo, pero hindi nyo isinasabuhay. Hindi nyo isinasakilos. Pangatlong kadahilanan, udibtum hubbi Rasulillah fataraktumu sunnatah. At batid nyo na sinasabi nyo na mahal nyo si Propeta Muhammad, ngunit ang kanyang mga turo, ang kanyang mga sunna ay hindi nyo ginagawa. Ganun din na kayo ay kinikilala ninyo at alam nyo na si Satanas ay inyong kalaban, si Iblis, ngunit sinusundan nyo ang kanyang mga turo. Inihiling nyo sa Allah na tadkhuluna al-jannata walam ta'malu bidukhuliha. Inihiling nyo na sana kayo ay makapasok tanggapin sa paraiso, ngunit kayo ay hindi nyo ginagawa ang mga paraan para makapasok kayo sa paraiso. Inihiling nyo sa Allah na kayo ay mapalayo sa impyerno ng Allah, ngunit ginagawa ninyo ang mga gawain na para mapalapit at makapasok sa impyerno ng Allah. Hinihiling ninyo at alam ninyo na batid ninyo na may mga namamatay, ngunit hindi kayo nakakakuha ng aral sa taong namamatay. Ang mga namamatay ay nililibing ninyo, ngunit sa aral na pagkamatay nito ay wala man lang kayong nakukuhang aral. Subhanallah. Nakakapagtaka ang isang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang buhay natin dito sa mundo, lahat kumukupas, nanghihina at tumatanda. Tama? Ayaw nyo maniwala. Tama hindi? Kumukupas, umihina, nagtitigulang. Sino ang hindi tumatanda? Ha? Kumpormadi ka dyan, kapatid na Khalid, tumatanda, umihina ang lahat. Batid nyo ba na may dalawang bagay na hindi tumatanda? Ha? Huwag nyo sabihin ang kalabaw lang hindi tumatanda. Bakit sinasabi kalabaw hindi tumatanda? Sinasabi ng mga Pilipino. Aywan ko, kayong mga Pilipino nagsasabi dyan. Kasi sa Pilipino ko lang naririnig. Ha? Ang tumatanda rin ng kalabaw, uy, ito hindi tigulang, nanghihina na yan. Di ba? Makunat na pag matanda na, tigulang, di ba? May sagot doon, pressure cooker lang, pro, lutong-luto na yung kalabaw. May dalawang bagay na hindi tumatanda. Puso, hindi tumatanda? Ha? Totoo yun? Puso, hindi tumatanda? Nagmamahal na, bisag tigulang? Ha? Sheikh Ali Janaban, sinasabi ko sa kanila, may dalawang bagay na hindi tumatanda. Ang lahat tumatanda, umihina, nawawala, di ba? May dalawang bagay na hadith na sabi ni propeta na hindi tumatanda o hindi umihina. Ha? Gludits? Anong gludit? Ha? Mabuting gawa? Good deeds. Oh man, you're speaking English now. Yahya the traveler. You're speaking English. That's good, man. That's okay. Sabi niya, good deeds. Hindi ba tumatanda ang good deeds? Tumatanda rin. Kasi ang good deeds mo nung ikaw ay kabataan, pwede kang magsala ng 20 times ng mga sunna. Pag tumanda ka na, sasabihin mo lang, importante nakapagsunna ako ng 4 o 3, 2. Umihina ang good deeds. Yung yung sadaqatun jariyah. Sadaqatun jariyah? Di ba pag namatay at parang may ginagawa ka? Oh. Ay, namatay ka pa rin ka. Nakapo ka pa rin ng Yun yung hadith ng propeta na pag namatay na ang isang tao, mga gawain na hindi mapuputol, na hindi mamamatay. We are talking here about the old age. Tumatanda ang lahat. Ha? Paniniwala? Hindi tumatanda? Sigurado ka? Ha? Muhammad? Ang paniniwala na bumababa, tumataas. Ano kaya ang lahat
Ano kayang bagay na ito na hindi tumatanda? Ha? Quran? Yahya the traveler. You traveled a lot until such time you're telling me that Quran will never become old. Ang Quran ay thabit. Nandyan yan ang Quran. Mga kapatid, ang hindi tumatanda, alam nyo? Yung pagmamahal ng tao sa mundo. Wallahi, yung kabataan mo, kuha ka ng isang tigulang, parehas mo sila. Oo, tama, sinasabi niya na mamamatay din ako. Pero ang pagmamahal niya sa mundo, hindi tumatanda yan. Pangalawa ay ang sinasabing ang kanyang mga hangarin, ang kanyang layunin. Mapangarap, ang tanda-tanda na malapit na ilibing, gusto pa niyang gumawa ng bungalow na bahay, gusto pa niyang bumili ng maraming kotse, tigulang na, matanda na, hindi na niya kaya, gusto pang mag-asawa ng bata. Ustad, matanda ka na, ang poses mo tumatanda na rin. Subhanallah. Diba? Tumatanda. Hindi tumatanda. Bakit kaya ganun? Practically, yun ang nasabi sa hadith ni Propeta. Bakit ganun? Yan ay pagsubok. Pagsubok ang mundo. Pagsubok din ang sarili. Pagsubok ang syahawat, ang lahat. Nakuha na natin yan ilang beses yung pagsubok na yan. So ngayon mga kapatid, unang payo ko, anong sinasabi natin? Ang dua. Very powerful ang dua. Ngayon ang tanong ko sa atin lahat, anong naitulong natin ngayon sa mga kapatiran natin ngayon sa Palestine? Ustad, dua. Okay. Ilang beses ka lang nagdua? Kailan ka lang nagdua? Dahil sa nakikita mo lang yan, mga kapatid, wallahi wala tayong maaring may tulong maliban sa dua. Kung sino yung kaya niyang tumulong ng pera, tumulong. Pagkain, tumulong. Mayroon nang ngayong mga organisasyon na pwede tayong tumulong sa kahit kunti na mayroon tayo. Pinakamalaki, pinakamarangal at tatanggapin ng Allah ay ang ating dua. Ikaw ngayon na nakikinig, nag-ayuno ka ba ng isang araw na nagdua para sa Allah sa kanila? Ikaw ngayon na nakikinig, minsan ba na umiyak ka sa Allah para sa kanila? Hindi na natin kailangan na i-post sa Facebook na, Ya Allah, we ask our brothers and sisters in Islam, in Gaza, in their situation. You don't need to boast because this is a kind of ibadah. When you are doing such kind of worshiping Allah, ritual to Allah, you don't need to boast kasi para makaiwas ng riya. Okay? So ngayon, ang punto dito, yung dua na yan, na maski ikaw lang mag-isa, tinatanggap ito ng Allah. Maaari hindi mo nakikita, maaari tanggapin niya sa balang araw. At hindi lang yun, dyan papasok ang pagkasinsiridad ng tao. At wallahi, sa totoo lang, I am speaking on my own experience. Sa mga dua natin, sa mga dua ko, minsan ang mga dua na ito ay dumarating ang tamang oras at panahon. Sabi mo, ito na pala yun yung dua ko. At isipin mo ang dua mo na yan kung bakit hindi mo pa nakakamit, bukod sa mga nabanggit natin, ay dahil hindi pa tamang oras at dahil mahal ka ng Allah. Na maari hindi niya ngayon ibigay sa iyo, dahil ito ay makakasira sa iyo. Pangalawa, payo mga kapatid, ay ang tungkol sa sinasabing al-muhasabatun nafs. Yung pagmuhasaba natin sa ating sarili. Pagninilay-nilay natin sa ating sarili. Paghuhusga natin sa ating sarili. Nakalimutan ko doon, nabanggit doon sa 10 khisal, pang-10 yata yung sinasabi, na anta mashghulina bi uyubin nas wa tansa uyubu nafsaka. Yung ikaw, masyado kang abala sa mga baho o sa mga
kahinaan ng mga ibang tao na pinag-uusapan sila at ikaw rin ay nakikiusap at ikaw rin naglilibak pero nakakalimutan mo mismo ang sarili mo. Yan ang tao. Puntahan mo isang grupo, puntahan mo yung isang magkakaibigan, ibang topic. Sino? Isang tao na pinag-uusapan. Sarili niya, hindi niya pinag-usapan. Yung baho niya, yung kakulangan niya, ayaw niya. Samantala, wallahi, lalong-lalo na sa mga kababaihan, sisters in Islam, para sa iyo to, hindi lang sa inyo, sa lahat. Tandaan ninyo, isa sa mga pinakamalaking kasalanan ay ang paglilibak sa kapwa. Napakadalibig kasi ng dila ang pangalan ng tao, ngunit napakadali natin silang libakin, samantala mismo ang Allah, siya ang nagsabi sa Quran na huwag kayong maglibak. Riba. Iwasan ito. Napakalaki. Minsan ang tao nagiging parang yun na yung habit niya. Yun na yung gusto na niya. Yung mga marites na yan. Wallahi, napakalaking kasalanan yan, kapatid sa Islam. So ngayon, imuhasabatun nafs. Paano mo imuhasaba ang sarili mo? How do you judge yourself? Paano? Ustad, tinitignan ko yung iba hindi yung sa akin Anong tinitignan mo sa iba? Bakit niya ginawa yan? Bakit siya nanilip? Bakit siya nanligaw sa may asawa? Bakit ito ang ginawa niya? Bakit siya nagnakaw? Bakit siya nanuntok? Bakit siya ganito? Grabe, lahat. Hindi niya itanong sa sarili niya, kung ako kaya ang nasa sitwasyon niya sa oras na yon, ano kaya gagawin ko rin? Di ba, bro? Pinipintasan mo ang iba. Sinasabihan mo na bakit siya ito ginawa niya, ito ganun. Ikaw, sarili mo, nakakalimutan mo. Samantala si Umar ibn al-Khattab, sinabi niya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Litisin nyo ang inyong sarili, timbangin ninyo, bago pa kayo ay titimbangin sa araw ng paghukom. Tinitignan mo yung iba, tignan mo una sarili mo. Gusto mong linisin ang kalat ng iyong kapitbahay, unahin mo ang sarili mo. Unahin mo ang bakod ng bahay mo. Linisin mo yun. Kasi hindi mo problema yun. Problema niya yun, yung linilinis niya, yung sarili niya. Diba? Ikaw mismo ang bahay mo, ang linisin mo, sarili mo. Sinasabi mo na ito siya, kung itatanong mong sarili mo, yung ginagawa niya, wallahi mas masahol ka pa kaya sa ginagawa niya. Wallahi. At maraming mga ganyan na nagiging biktima dahil sa pamamagitan ng ating dila. Hasibu anfusakum, mga kapatid, si Allah nagsabi sa Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah, innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu Akbar. Ito, pagpapaalala. Sabi ni Allah, o kayo na mga mananampalataya, naniniwala sa Allah, mga matakutin sa Allah, dahil ang mga taong naniniwala sa Allah ay dapat may katangian na pagkatakot sa Allah. Isa sa mga katangian na magiging matakutin sa Allah, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, o kayo na mga naniniwala sa Allah, katakutan ninyo ang Allah, na isa sa para maging matakutin kayo sa Allah, ano ang inyong naging handa para sa kinabukasan? Okay, dito tayo ngayon, OFW. Ano ang nahanda mo, Marlowe, sa pag-uwi mo? Hindi ko maisip, Ustad, wala akong handa. Kasi ang alam lang natin handa, pera. Di ba? Pera. Iyon lang naman talaga eh. Tama ba? Ustad, mali ka dyan. Huwag ka magsabi, huwag ka humusga. Hindi lahat ng tao, hindi lahat mukhang pera.
Hindi kami nandito sa Saudi Arabia. We are not here in Saudi Arabia to earn money. We are here to travel like Yahya the traveler. Ha? Anong makasama pamilya? Hindi tayo, wag na tayo lumayo kasi baka magkaroon pa tayo ng riba. Tayo na nandito, harap-harapan. Ano ang naihanda mo sa sarili mo? Sa pag-uwi. Ustad, wala pa akong nagawang bahay. Ustad, alhamdulillah, nakabili ako ng lupa. Nakabili ako ng kotse. Ngayon ay umaandar. Sino nagpapaandar? Kapatid ko. Natutulungan ko siya. Oh, very good. Ikaw, anong naihanda mo? Wallahi, Ustad, 20 years na ako rito. Hindi ko pa nakukuha yung end of service ko. Kinakaso pa nila ngayon. At ang sabi pa nila, baka bankruptcy yung trabaho ko, baka wala na akong makuha. Lugi? Lugi? Uy, lugi ba? Hindi. Lugi? Uwi tayo, walang-wala. Lugi tayo? Lugi, itaas ang kamay, sabing lugi. 20 years na, 15 years, uuwi, wala siyang naiuwi. Itaas. Ha? Rayhan. Wallahi, hindi lang tayo nabubuhay dahil sa pera. At ta'rifuna man wal muflis. Alam nyo ba kung sino yung tunay na lugi? Mga kababayan na nakikinig, mga kapatid. Wallahi, mark my word, may kakilala ako, naka 15-20 years dito, umuwi siya, kinabukasan bago siya umuwi, nakaipon siya, more than 2 million. Napunta lang dyan sa may lugar, sa may Sulaymania o sa Hair, kinuha yung 2 million, nawala, nagkasugat pa ang kamay niya, nawala yung 2 million, hindi niya naiuwi. Wallahi, may kilala ko, dumating ako dito 2012, pauwi na ang isang sister, nabagawa na ang bahay niya, semi bungalow, bumili na ng mga naunang mga gamit. Bago siya umuwi, iuwi ang 10 karton, DHL, mayroon pang mga alahas, mayroon pang mga pera, nagaantay ang mga anak, pati ang asawa niya, head nurse. Sa gabing yun, bago siya uuwi ng isang araw, nabawian ng buhay dito sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ako mismo nakasaksi, dumating doon. Lugi? Sinong lugi? Lugi siya dahil namatay. Oras na niya kamatayan. Ha? Wallahi mga kapatid, uuwi ka na wala kang may uwi na pera. Uuwi ka na may mauwi ng pera. Huwag material na bagay ang ating aasahan. Mayroon din akong kilala. Umuwi na siya, naiuwi na, nakagawa ng bahay. Mayroon pang milyones na dalang-dala niya na naiuwi sa bahay. Kinabukasan, nasagasaan ng kutsi ng bus doon sa may EDSA. Namatay. Mga kapatid, ang tunay na kalugian ng isang tao ay ang alam niya na mayaman siya. Alam niya na pag-uwi niya sa Pilipinas, may mga lupa, kotse, marangyang kotse, bahay, pamilya, nakatapos ang mga anak niya, luging-lugi siya kung ang kanyang ipinundar ay puros makamundo at hindi para sa araw ng paghukom. Dahil yun, doon lang sa mundo, pag namatay ka na, wala. Ganon din ang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na isang tao na umaasa na napakabuti, maraming mga pagdarasal, maraming mga pag-aayuno, maraming mga mabubuting gawain na inaasam-asam niya na sapat na ito para tanggapin sa paraiso. Doon, pagdating sa araw ng paghukom, nilibak niya ang kanyang kapwa.
Ninakawan niya ang kanyang kapwa. Tinanggalan niya ng karapatan. Syatama hada wa akhada mala hada fa ayna yustajabu lah. Dumating ang isang tao, napakayamayaman, ito sasabihin sa kanya, Ya Allah, ihkim bainana, litisin kami. Alalahanin niyo, Yawmuddin, araw na din, Yawmuddin, araw ng paglilitis, pagbibigay ng gantimpala at pagbibigay ng mga parusa. Paglilitis sa dalawa, Ya Allah, tatanggapin siya sa paraiso sa mabuti niyang gawain. Sinuntok niya ako, sinampal niya ako, at kinuha ang aking pag-aari-ari, at siniraan ako, nilibak ako, lahat ng mga mabubuti niyang gawain, nasayang. Yun ang lugi. Dahil nawala ang lahat ng ito, ang mga mabubuti niyang nagawa, napunta doon sa taong pagbabayaran niya, na siniraan niya, nilibak niya, kinuha niya ang mga hindi sa kanya. Falidhalika naqul, anfusakum, ang sarili natin. Litisin natin mga kapatid. Minsan sarili natin, akala mo mabuti ka, nakakapagbigay ka ng dakwa, akala mo nakakapagdasal ka na, ito nang ginagawa mo. Pero natutulog ka, iniisip mo, gusto mo yung tao suntukin, gusto mo yung tao libakin, naiinis ka sa kanya, nag-iisip ka ng masama sa kapwa. Nasaan? Isa lang sekreto ng isang tao na siya ay tatanggapin sa paraiso, na napapilang si Abdullah ibn Salam, na sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tignan niyo ang isang taong papasok sa paraiso. Kasama ni Propeta Muhammad ang mga sahaba. Sabi ng mga sahaba, yung isa dun, sana sinaksiyan ni Propeta, ako yun. Kasama kita, Propeta. Laging nakikinig sa mga turo mo. Bakit sinabi mo ang isang tao na hindi lagi dito sa amin? Sino siya? Pinuntahan. 3 araw ang isang sahaba na ito, nakituloy ang isa na nandoon para lang alamin kung sino ang taong ito, ano ang kanyang mga sikretong gawain. Hindi ka papabilang sa kanila. Ngunit ang sekreto ng taong ito, bago siya matulog, ang kanyang puso ay busilak. Walang inggit, walang selos, walang pagdududa, walang pagtatambal. Napakalinis ng kanyang puso, na minamahal niya ang lahat ng mga tao na nagkaagrabyado sa kanya, at wala siyang iniisip na masama sa kapwa-tao, at nagpapatawad sa mga tao. Sikreto lang yun. Siya lang at ang Allah ang may alam sa kanyang puso. Wallahi, ilang mga tao nagsasama, nagtatawanan, plastikan ang kanilang pagsasama. Ang dami kong kilala mga Tupperware. Wallahi, kasama mo, bro, paglibak, pagtapos, sinasabihan ng masama, ganun siya, grabe no, ganun pala yun, ganun lang. Wala man lang nasasabi, bro, mga kapatid, naglilibak tayo, malaking kasalanan yan. Mag-isip tayo ng mabuti sa kapwa. Hinusgahan lang natin isang aspeto ng kanyang gawain. Wallahi mga kapatid, ku anfusakum, unahin nyo ang sarili nyo. Kayong mga naniniwala sa Allah, anong naipundar natin sa araw ng paghukom? Oo, naghahanda tayo bilang OFW na may matirahan, may bahay, mabigyan ng magandang edukasyon. Pero makamundong bagay lang, unahin ninyo na ang mga ito ay ang pinaka-prioridad natin ay ang araw ng paghukom. Dahil yun ang tunay na yaman. At yun ang tatamasain natin. Illa man atallaha biqalbin salim, maliban kung sino sa araw ng paghukom, darating na ang kanilang mga puso ay busilak at malinis, na walang bahid. May kilala ka? Tao, bro, kumusta kayo? Nainis ako. Ustad, ayaw na ako makikita mukha niya. Bakit? Ayaw ko, nainis ako sa kanya. Anong problema? Unsay gibuhat siya sa imo? Ambot, gusto ko sapakin. Linisin mo ang puso mo, bro. Anong meron ka? Yun pala ang dahilan lang nun
niligawan niya yung isang babae, nauna siya ang sinagot, siya hindi sinagot, yun lang ang dahilan. Hindi makapag-move on. A'udhu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pangatlong payo mga kapatid, utlubul ilma. Itong pagtitipo natin, pagkaaral natin, ang manaliksik at mag-aral ng kaalaman. Lalong-lalo na ang kaalaman sa Islam na ito ang tanging yaman. Kasama mo sa libingan mo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Walang tanging yaman, walang tanging bagay, walang tanging pinakamabuti na dapat kung ano ang pagpapaligsahan natin, kung ano ang dapat nating hangarin na magkaroon tayo, ay ang kaalaman. Saan? Sa Islam. Kaalaman tungkol sa Allah. Kaalaman tungkol sa kanyang mga sinabi sa Quran, sa kanyang Sharia, sa mga turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ito ang magbibigay sa iyo ng tagumpay dito sa mundo. Lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Ang kaalaman, napaka-importante. Kung isipin nyo, unang talata na bumaba sa Quran kay Propeta Muhammad ay ang kaalaman. Iqra. Magbasa. Di ba? Alamin. Saliksikin. Magtanong. Alamin mo ano ikaw, bakit nandito sa mundo? Ano ang karapatan sa iyo ng Allah? Ano ang karapatan sa iyo ng iyong kapwa? Ano ang tungkol sa iyong relihiyon? Dahil hindi ka pwede na ikaw ay magdasal, sumamba sa Allah ayon sa kuro-kuro mo. Hindi ayon sa narinig mo, kundi dapat ikaw mismo alamin mo. Alamin mo sino si Satanas. Alamin mo sino ang mga kalaban mo. Ito, ngayon, itong mga Hudyo. Dapat ang isang Muslim, magkaroon siya ng sapat na kaalaman. Sino ang mga Hudyo na ito? Sino itong mga Zionist na ito? Ano ang kanilang propaganda? Ano ang kanilang gusto sa mga Muslim? Ano ang kanilang hangarin dito sa mundong ito? Dahil ang isang Muslim, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Ang isang mananampalatayang malakas fi kulli khair, malakas sa kanyang pangangatawan, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pananampalataya, sa malakas sa lahat ng aspeto ng buhay, ay mas mahal at kalugod-lugod sa Allah kaysa sa isang Muslim na mahina. Ang Muslim, lahat dapat pangimasukan niya ang mga aspeto na ito ay makakabuti sa kanya. Yung makakabuti sa kanya. Hindi yung hindi makakabuti sa iyo, pangimasukan mo. Maraming ibang tao, epal. Alam niyo yung epal? Yun nga, marites. Ano yun? Ano yung pinag-usapan nila? Sama niyo naman ako. Astaghfirullah. Bagay na wala kang mapupulot na aral. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, min husnil islami almar'u tarkuhu ma la ya'ni. Ang pinakamabuti sa isang mananampalataya sa Muslim ay ang bagay na ang hindi makakabuti sa kanya ay hindi niya pinangmasukan. Pang-apat mga kapatid, huwag na huwag kayong maging judgmental. Ulitin mo, Ustad, don't be judgmental. What is that in Tagalog? Yahya the Traveler. Very good. Huwag kang mapanghusga sa kapwa. Correct. Ako walay naamin ko maraming beses ako nagiging makapanghusga sa kapwa. Which is mali yun. Which is haram. Bakit? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا الله أكبر. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, ijtanibu kathiran, iwasan ninyo ang inyong sarili, ang inyong mga pag-iisip, ang inyong mga utak
na makapag-isip ng masama sa inyong kapwa-tao. Diretso, nakita natin ng isang bagay, diretso, nakita natin na ito, uhusgahan mo na dire-diretso, di ba? Nakita mo na yun, magbibigay ka na ng conclusion. Samantala sa Islam, ipinagbabawal yun. Sabi mismo ng Allah, huwag na huwag kayong mag-isip ng masama sa inyong kapwa. Allah, ito minsan sa mga mag-aasawa. Lagi ito minsan. Makita mo yung asawa mo, oh, bakit ka naman bakit ka nakabungis-ngis? Ano bang nagawa ko? Oh, pagagalit siya, sabi niya, anong ginawa mo? Wala. Hindi, kailangan laging masaya. Pagod na pagod ako sa trabaho. Ngayon, ito. Kakausapin mo, lalong-lalo kayo nandito. Tapos asawa nyo nasa Pilipinas. Tatawag sa'yo, hello, o sandali, may lecture si Ustad. Papatayin mo na. Astaghfirullah, nasaan ang katarungan? Isang araw, 2 araw, hindi mo alam, importante yun. Ustad na naririnig ko niyan. Pati mismo gusto niya manood si Ustad, nadamay na, ayaw na niya kay Ustad. Dahil ikaw ang naging dahilan. Bro, bigyan mo ng oras ang asawa mo. Wallahi, sa totoo yan. Alam mo, ang babae, nature nila yan, bigyan sila ng oras. Tayong mga lalaki, importante, nakakain siya, okay siya, kalas. Hindi mo alam, kailangan niya ng lambing. Hindi mo kailangan niya ng atensyon. Minsan, tinanong ko to si Ustad Ali Janaban, Ustad, lagi mo nakakusap mga asawa mo. Ay, oo, Ustad. Kailangan talaga, babae yan. Subhanallah. Sana all. Sana all, bro. Hindi yung, kung kailangan mo lang siya, doon ka lang makikiusap at tatabihin yan, wallahi. And I'm sorry kung ako minsan nagiging ganun. Para ito sa sarili ko, para sa atin lahat, mga kapatid. Wallahi. Huwag kang maging judgmental sa kahit sino, tao. Naisip mo na yun, psychologically, bakit? Alam mo, yung isip ko, nababasa ko niya yung ginagawa niya eh. Astaghfirullah, ano ka? Nagbibigay ka na, bro. Bro, itong ginawa niya, itong ganyan. Samantala, mismo ang Quran, nagsabi sa'yo na huwag kayong mag-isip ng masama. Wallahi, maraming beses ito na-experience ninyo. Yung isip nyo ng masama, uy, mali pala yun, hindi pala gano'n ang inisip ko. Mali ako. Astaghfirullah. Don't ever be judgmental. Maraming naghihiwalay, maraming nagsusuntukan, maraming nagkaroon ng rido, maraming naging masama dahil sa pag-iisip ng masama. Lianna syaitan yuridu ay yuwaqqi'a bainakumul bagda. Si Satanas, ang gusto niya, hangad niya sa inyo, ay magkaroon kayo ng masamang pag-iisip sa inyong kapwa. So, ganun lang. Kung makaisip ka ng masama sa tao, give at least a benefit of a doubt. Hindi, siguro ganun. At huwag kang umusga, grabe, ganun pala siya. Isipin mo kaya kung ikaw nandun sa sitwasyon niya. Ikaw, nandyan ka na, nakatayo na. Tapos binuksan kayo na ni Aramina. Tapos ito ang nangyari sa inyo. Tapos, Allahu Akbar, bakit siya naging ganun? Bakit siya naging mahina? Isipin mo sarili mo kung ikaw ang nandun. Tapos humihina ka na, tapos nanguhusga ka na sa kapwa mo tao. Sa lahat ng aspeto ng bagay, bro, lahat, implement natin yan. Mga tao, ano na ang ginawa ng gobyerno ng Saudi Arabia? Nagdidiskuhan na sila. Pinapatay na ang mga kapwa nila dito sa Palestine. Ito pa rin ang mga ginagawa nila. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang... Astaghfirullah. Allahu Akbar. Sino ka? Ano ka, mufti? Ha? Ano ka, Ministry of Foreign Affairs? Pangpasukan ang mga bagay na ito? Bro, kasalanan nila yun sa Allah. Kasalanan mo sa Allah. Tuldukin mo sarili mo anong mga pagkukulang mo. Hindi mo alam ang wisdom. Hindi mo alam kung ano ang nandoon. Tapos sige ka na magbityo ng mga salita. Oo, nasasaktan tayo. Tapos bakit si Ustad, bakit si ganun, hindi siya nagdua sa Facebook? Bakit hindi man siya nanalangin sa Facebook? Bakit kayo mga Ustad, hindi kayo nagsasalita tungkol sa mga nangyayari? Subhanallah. Ano? Magsasalita kami, pautuson mo pa kami na magsasalita dahil para sa'yo? Gagawin mo pa kami magtatambal?
Bakit? Kailangan pa ibunyag sa Facebook anong mga dua namin? Anong dapat na sabihin sa inyo? Ha? La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi mga kapatid, sa araw ng paghukom, lahat tayo lilitisin, bawat isa. Hindi sasabihin sa'yo ng Allah, bakit sila naging ganun? Dahil ikaw, Ali Janaban, hindi ka nagsabi, hindi mo ginawa. Hindi. Sasabihin, ano ang ginawa mo ikaw mismo? Anong magagawa mo? Anong gusto mo? Ang lugar na ito, Saudi Arabia, katulad niya, maging katulad ng diplomacy, mga kapatid. May mga leaders, may mga ulama, may mga tao na nandyan. Huwag mo pang himasukan ng mga bagay na wala kang alam. Sa mga bagay na mga nangyayari. Subhanallah. Kung anong naligaw, anong ginawa nila, siya ang Allah, lahat tayo lilitisin. Panglima, at ito ang panghuli, mga kapatid. Dito sa payo sa bawat isa, sa pagpapaalala sa bawat isa sa atin. Wag natin, alam natin kung sino mga kalaban natin. Wala ka nang naitulong sa nangyayari na pinapatay ang mga kapatid natin sa Palestine, ang mga bata, karumal-dumal silang pinapatay. Sapat na kung wala kang maitulong, i-boycott mo ano ang meron sila. Alam natin karamihan ang mga anong products ngayon. Kasi ang mga Hudyo, ang mga Israelita, we know it now and we have seen it nowadays. They have controlled most of the 1/3 of the earth. Economic and political in power. Most of the people around the globe, the United Nations and even most of the powerful countries, they are aiming ceasefire. They are asking for justice. Pero wala, nananatili sila. Alam natin na ito ay propesiya ni Propeta Muhammad. Wala ka nang naitulong, pero maski yung pag-boycott mismo sa sarili mo sa mga products na mayroon sila, sinusuporta mo. Nung last 2 weeks, yung yung kasama ko sa opisina, umiinom siya. Nakita ko, Dunkin Donuts. Kasi ang mga Arabo, mahilig talaga ng coffee ng Dunkin Donuts. At kasama nila ako doon. Nung nakita, hindi ko napigilan. Nung uminom siya, sabi ko, Abdurrahman, ishada. Lish tashrab hada. Tumawa siya sa akin. Bakit? Sabi ko, yan, product siya ng mga Jew. Mga Zionist. Sabi niya, magkano ba bili ko dito? 9 reals. Ano ang 9 reals doon sa ekonomiya nila? Sabi ko, Abdurrahman, katakutan mo ang Allah. Sabi ko, bro. Sabi niya, bakit? Wala na tayo na itulong. Tanong ko sa'yo, nakatulong ka ng 1 real ngayon na para ibigay tulong doon sa kanila? Sabi niya, wala. Kasi wala pa akong alam na saan ko pwedeng ibigay. Kung hindi ka nakatulong, yan, nakakatulong yan. Ang mga yan, yung mga bomba, yung mga pinapaputok sa kanila, binabaril sa kanila, saan nanggaling sa ekonomiya? Dahil sa power nila, dahil sa ekonomiya. Alam niyo ang talos, karamihan ng mundo ngayon, itong mga Nike, itong mga Starbucks, KitKat, Tide Bar, Maggi, ang dami, Nescafe. Ano pang gagawin natin? Alam mo, nandyan na tayo eh. Yung nabili mo na, okay. Pero pwede naman may mga kapalit. May Nescafe, pwede kang kumuha ng Greatest, Kape de Oro, o di kayo mga kape dito na iba, di ba? Dunkin Donuts, hindi mo maiwasan. Mayroon namang House of Donuts, Starbucks, hindi mo maiwasan. Mayroon namang Dr. Coffee. Kahit papaano bro, sa araw ng paghukom, masasabi mo, Ya Allah, hindi ko man natulungan ng mga kapatid ko sa Palestine. Kahit papaano napigilan ko ang sarili ko na hindi ko suportaan anong meron silang products. Maski 1 real. Malaking tulong na yun. At ngayon, nakita natin, alhamdulillah, dito sa Saudi Arabia, nakita natin halos lahat nang hina rin ng kanilang mga products. At lalo na sa ibang mga lugar. Binoykot sila mismo ng mga kanilang kapwa, mga Israel at mga Muslim at hindi mga Muslim. Nagkakaisa. Dahil alam natin ang ginagawa nila, karumal-dumal at hindi makatarungan at talagang parang hayop ang ginagawa nila. At dapat lang sila ay i-boycott lahat.
Ustad, makakatulong ba 1 real, 5 reals? Yes, makakatulong yun. Importante ikaw mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya kung paano na ikaw ay hindi sumusuporta sa kanila. KFC. Kung may KFC, meron namang Jollibee. Di ba? Hindi mo maiwasan, merong Albaik. Bro, wallahi, ito yung jihad. I-jihad mo, yung gusto mo, na maski gusto mo, ibawal mo yun. Dahil ito, nakikita na natin how they control the world, how they control the politics, how they control the economy, at lalong-lalo na, yung mga kapatiran nating mga Muslim na sumali sa mga fraternity, isimula natin, Ustad, paulit-ulit mo yan na sinasabi, mula sa Masonry, pumasok na sa Mason, nagkaanak-anak, Rotary Club, Lions Club, Apo, Triskelion, Lions Club, Eagles Club, lahat ng mga fraternity. Remember, all the fraternity, all of this built and created by the Jewish. Now, ikaw kapatid na sumasali na Muslim sa mga fraternities na yan, na mayroon kayong monthly o annual na binibigay na tulong na pera, yung pera na binibigay ninyo ay pinapatay nila yan doon sa mga kapatid mong mga Muslim dyan sa Israel, dyan sa Palestine. Ngayon, masaya ka? Ngayon, na pinapatay yung pera mo na ibinibigay mo sa haram, samantalang ipinapapatay sa mga kapwa mo. Ang tunay na pagkakapatiran ay sa Islam. You don't need to be a Muslim to join and boycott the products of the Jewish. No need. Maging makatao ka lang, makatarungan sa iyong sarili. Sana mga kapatid, sa mga oras na ito, napulutan natin ng aral at nagbigay linaw sa atin, sa puso't isipan natin, bilang tao dito sa mundo, napakaikli ang oras natin, gamitin natin sa tama, sambahin ng Allah, at maging wais na ang tunay na hangarin natin ay araw ng paghukom at hindi ang makamuntong ito na panandalian ng lahat. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.